Ilang araw bago ang kaliwat ng mga pista ngayong Mayo, nauna na ang libu-libong mananampalataya at deboto sa Padre Garcia sa Batangas sa pagbibigay pugay sa mga santo. Sa 44 na naggagandahang mga karosa, iprinosisyon nila hindi lang ang naglalakihang mga imahen, pati na ang kanilang relics o yung mga bagay na may kaugnayan sa mga banal. Ito ang kauna-unahang relic procession ng Archdiocese of Lipa. Isa sa may pinakamaraming ipinaradang relic ang Works of the Saints Apostolate Movement mula Parañaque City. We have around 40 plus relics. Ang isa sa pinakamahalaga nilang relic nakasilid sa frame na ito kung saan nakapaloob ang 13 relics ni Jesucristo mismo. Nandito yung mismong piraso ng lahat ng mga relics ng Passion, yung na ginamit sa kanyang pagkamatay. Nandiyan yung relic ng cross, tapos yung a piece ng nail, ng crown of thorns, tapos yung sponge, yung column of flagellation. Ito ang tinatawag nilang Arma Christi. That's the Latin term for the weapons of Christ, armas ni Cristo. Nakapaloob din sa Arma Christi ang 56 pang relics ng 12 apostoles ni Jesucristo at ng iba pang mga santo. Piraso na mismo ng buto ni San Roque, ni San Isidro Labrador, ni San Sebastian. Ang nagsisilbing tagapangalaga ng Arma Christi, si Leandro, na siya ring nagdala nito sa Pilipinas mula sa Rome, sa Italy. Nakita namin sa isang center ng isang chapel nila. Ginawa namin, nilapitan namin yung mismong Superior General nung konbento na to at nagnovena kami. After 9 days, ini-entrust na niya sa grupo namin yung relic. Para nga, kung sino man yung mga nasa Pilipinas na hindi makakapunta doon, sa Europe, sa Rome, or sa Holy Land, mapapalapit pa sa Diyos. Ang Arma Christi, nabasbasan na rin daw ng yumaong Santo Papa, si Pope Francis. Ang deboto na si Cristina, nakakatapos ng operahan sa puso, hindi pinalagpas na makita ng malapitan ang Arma Christi. Pinunas ko yung panyo, lagi kong nakalagay sa dibdib. Every time na may nararamdaman ako hindi maganda, inilalagay ko lang yon. Parang gumaganda ang pakiramdam ko. Sa karosa namang ito, makikita ang mga relic ni na Blessed Virgin Mary at Saint Joseph. Ang mga relic dala ng grupo, bahagi ng relic collection ng Chapel of the Holy Relics sa Parañaque, kung saan din nakalaga ang 286 na piraso ng relics ng mga banal. Andito yung mga relics na connected kay Jesus. Simula sa kanyang pagkapanganak, sa mga bato sa Stations of the Cross, sa piraso ng lamesa na ginamit sa Last Supper, yung column ng flagellation, yung piraso ng tinik, yung piraso ng Titulus Crucis o nung inri, piraso ng ipinahid ni Veronica sa mukha ng Panginoon. Yung sudario ay yung tela na ipinantakip sa mukha ng Panginoon at yung actual na relic ay naito sa taas. Nakadisplay rin dito ang ilang relic na may kinalaman kay Birheng Maria. So sa parting ito, makikita natin ang piraso ng bahay ng mahal na ina. Sinisigurado namin na may maayos na lalagyan, yung mga gamit ay secure. Ang karosa namang ito na pinalamutian ng rosas, nakalaan para kay Saint Therese of Lisieux na tinaguri ang patron saint of the sick, missionaries at florists. Kilala rin siya bilang Little Flower of Jesus. Sa harap ng kanyang karosa, may mga batang nakabihis gaya ng santa. Binabantayan ang kanyang first-class relic na piraso ng kanyang mismong buto. Ito po ay nagpapatunay na galing doon sa General Postulator ni Saint Therese. Ito ay replika din ang matatagpuan sa Carmel ng Lisieux. Isa sa mga deboto ni Saint Therese of Lisieux, si Lucy. Ito nga, naghiling ako kay Saint Therese na sana biyaan kami ng anak. Tapos yun, awa ng Diyos, nagkaroon ako ng 4 na anak. Isa rin sa mga inabangan sa relic procession ang mga relic ng mapaghimalang santo, si Saint Padre Pio. Si Saint Pio of Pietrelcina o Padre Pio, Italianong pari na nakilala dahil sa kanyang mga stigmata o yung mga misteryosong sugat na lumalabas sa katawan ng mga banal, katulad ng mga sugat ni Jesus nung siya'y ipinako.
Namatay siya noong pang-dekada 60. Pero magpahanggang ngayon, ang kanyang mga labi hindi pa rin naaagnas. Ang kanyang incorrupt body, binisita ko kamakailan sa Our Lady of Grace sa bayan ng San Giovanni Rotondo sa Puglia, sa Italy. Diyan po sa loob, dun sa basement ng simbahan, sa aking likuran, yung green na structure po, nandun yung kanyang labi na pinipilahan at dinadasaran ng mga deboto. Ilan sa mga relic ni St. Padre Pio, gaya ng kanyang balbas, nasa pangangalaga ngayon ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas. Narito rin ang kanyang pianeta o Roman chasuble. Ito yung liturgical vestment na isinusuot ng mga gaya niyang clergy o pare. Ito ay unang nakita ng mga tao noong dumating ang incorrupt heart ni St. Padre Pio dito po sa pambansang Dambana. It was even worn by Archbishop Gilbert Garceras during one of the masses during the visit of the heart relic of St. Padre Pio. Last 2019, na-diagnose ako na may ovarian cancer. After nun, nag-chemo na ako for 6 months. Nung pumunta ako dun sa relic, isa siya sa pinagdadasalan ko. As of my last check-up, sinabi na sa akin ng doctor ko na I am cured. Ang laking blessing. Ang relic procession, bahagi ng Jubilee Year celebration na ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika kada 25 taon. Ito po yung kanilang alaala na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mananampalataya. Mag-ingat lang tayo sa mga fake na relics. Lalo ko ibebenta ng mahal. Ang mga relics, kagaya ng mga santo at mga santa, hindi natin sinasambayan, bine-venerate natin. Kasi sila ay galamay lang ng Diyos. Ang Diyos lang ang sinasamba, hindi ang mga santo. Sa pamamagitan ng mga relic ng mga santo, ipinapaalala sa atin na posible pa ring maging banal sa kabila ng magulo at makasalanan nating mundo. Ang mga relic ay hindi lang basta bahagi ng nakaraan. Paalala rin sila na sa araw-araw nating buhay, posibleng piliing maging mabuti. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.